macro-wise, they can go for the split push. Pero ang problema, pag may nakita kasing Claude yung 5 yung seconds till the Fireflux sa enemy mapa, reaches baka the mag-Dark battlefield. Night Falls ka agad. Smash! Habulin eh. Saka baka nga hindi nila pansinin yung Claude Lead. Sige na to. Yun yung malaking question mark for Blacklist International. Still, kaya mo bang itawid yung Claude sa late game? Naging takbo ng game number 1 and 2 natin ang paggugulo sa mga jungle pattern ng dalawang pupunan. At kung sino yung magulo, yun usually yung natatalo at hindi na nakaka-comeback. So ngayon, Midnight, early game. Sino? Pakito versus Hellcurt. Sino dapat dyan? I mean, in theory, kayang gamitin ng Blacklist International yung pakit nila. It does depend on the movements of Apex 47 and Rosa. Kasi kapag Pakito jungle ka, usually malakas talaga yan sa early game. Lalo kapag kinombo mo ng mga tulad nila Edith, ganyan. Ang problema nila is yung pag minirror sila nung Minotaur, pati na rin ng Lilia, even though pagsamahin natin yung Valentina and Rafaela, kaya nilang pumalag, pero malilimitahan yung aggression dito ni Sensui. Kaya talagang malaking bagay yung contribution ni Edward dito. They need to be able to utilize this Edith. Oo, tsaka kailangan talaga dito mauna si Yuwin na mag-level. Regardless kung mabilis mag-clear ng minion wave si Rosa, kung mauuna siya sa level, mapo-force talaga to na umuwi. At makikita natin ngayon na mag-level. Sino naman na nag-level 4? So halos pantay lang ang naging pattern ng dalawang junglers natin. And expect na first turtle ay magiging madugo for both dahil gagamitin talaga yung mga ultimates na available. Capable lahat eh. Capable lahat makipagpalagan doon, especially if maunang pareho na palang level 4, so talagang bardagulan na pagdating sa kauna-una ang turtle. Pero sabi ng Fireflux Esports dito, maaaring mag-ano muna sila. Mag-top lane gank muna sila. Oh, pero feeling ko middle lane, naramdaman ni Rosa na may padating kasi yun yung ginawa sa kanya kanina game number 1. Pero flicker yun flicker burn. Or actually, medyo unnecessary yung flicker niya actually. Sigurista lang, sigurista. Para sure kasi crucial yung unang turtle. Kalita Lictation din kasi yung Pakito. Oo. Usually yan yung mga favorite ng mga Pakito pag nag-level 4. Dadaan talaga sa mid lane yan. Kaso Pakito lang yung support. So kailangan mo din respetuhin si Sensui all throughout the M-Series. Parang nag-improve talaga siya. At ngayon naman nagpo-pull ng Blacklist International dito. Turtle, Dark Knight Falls. Oh, Nireset! Nireset boss, it's all Manis. part of the plan. Kaya naman pala, diretso ngayon. So walang pang surprise play ang Fireflux Esports, not unless na hindi, wala pa palang Minoman's Fury sa magandang positioning dito ng Blacklist International. Mukhang hindi na i-contest ng Fireflux Esports. Si Yue may Minoan Fury dito ha. So double down, pwede Oheb. Nag-clear na nga doon sa middle lane at mukhang walang makukuhang trade. Yung Fireflux Esports doon, that was a very good play from Blacklist. I don't know what happened with the XP, pero nagkaroon na ng turtle level 3 pa lang si Alien. So that was really a detrimental moment for Fireflux Esports kasi hindi sila nakapag-objective, hindi nakapag-turtle actually yung si TNC dito. And Blacklist International, they get the first objective of the game. It is a slow momentum that they could actually build up kasi itong Pakito talaga very momentum-based hero. So they need to ramp up this aggression. Again, kailangan magamit itong Pakito plus the Edith. And yung turtle, it will allow them to have this sort of like soft control sa mid-game. Di ba parang ganun din naman yung Hellcurt na kailangan di sila static. Kailangan consistently naghahanap sila ng clash katulad nito pagpasok na si Apex. Pero naramdaman, makakalayo din naman ang Blacklist. Oh, delikado. Ito yung maganda for Blacklist International. Parang medyo sinasayang nila yung Dark Knight Falls ng Fireflux Esports. Kasi every time, parang pumupulas lang sila agad. Yeah. So doon nasasabi na hindi masyadong magiging effective yung Hellcurt pag hindi nagamit for aggression yung ultimate ng isang Hellcurt. Yun naman yung isang character ng Blacklist International na medyo mahirap no kapag kalabang. Kapag ganito yung mga klaseng lineup na kailangan mo, kapag full committal ka, yung minsan yung mentality nila, mang bait lang tapos mang reset. Oo. I-reset lang yung teamfight. So yun yung pwedeng i-abuse ng Blacklist International dito, yung soft commitments. Grabe. Well, same idea nung game number 1, shutdown mo yung mid laner ng Fireflux, so wala silang movements. And ngayon, nangyayari is, nakakagalaw pa sila Sensui. Ginamit pa niya yung Black Shoes tsaka Flicker, so that's 2 resources pending na naman from Rosa. Nahihirapan siya mag-dominate ngayon pero si Sensui. Ay, naku! Dalawa! Dark Knight Falls ginamit ang atin at sila pa nga yung tumakbo palayo. That's a very weird jump, honestly. Oo, grabe yung instinct din dito ni Sensui. Sabi niya, anong tatakas kahit dalawang players ng Fireflux Esports. Alam din niya kasi yung mga punches niya dito, mas masakit ang damage at dalawa yung tatamaan if ever. Yeah, if you're Blacklist, if you're a fan of Blacklist International, happy ka sa nangyayari dito kasi hindi nag-group up yung Fireflux Esports. And medyo concerning for Fireflux kasi again, ang kalaban nilang Cloud. So pabor to kay Oheb dahil walang nangyayari sa mapa. He's gonna be able to farm up. Even though yung mid-game, yung mid-game ng Fireflux Esports, napakalakas ng kanilang group up. But, however, ang nangyayari is nagkakaroon ng counting momentum dito sa Sensui. Pag lumabas na yung kanyang mga damage item,
kahit sino yung nasa harapan yan, lalambot yan. Lalambot sa mga suntok ni Pakito yan. Hindi na naman ko-contest dito ang Fireflux Esports. Siguro isa sa mga main factors kung ba't hirap makakontest is si Edward talagang nauuna siya ngayon this time kay Alien eh. Kung mapapansin natin si Alien, nasa likod ng mga team, ng mga potential team engages na pwede sana nilang gawin. So Blacklist really are controlling every single lane and taking every single neutral objectives. And looking at the gold earned, lamang na lamang ngayon si Oheb. Ang laki nung lamang niya kay Brody ah. By the way, Brody yung kaling niya and you are a Claude. And para lumamang ka ng ganito, well, sinample lang nga niya si Chewe kahapon. So, Oh, parang mala Bruno yung Claude dito ni Owen. Hey! Yata magiging target nila, pero merong Purify, mga boss. Nagamit na naman yung Dark Knight Point, supposedly pang set, pero pantakas na ngayon ng Fireflux. Di ba tumama yung mga yung mga close yung second yung skill? deadly poison sting, hindi pa tumama. And sabi ni Renergy ako eh. May purify ako eh. And ito yung maganda sa ginagawa ng Blacklist International. No? Again, tulad ng game number 2 si Renergy, wala siyang pake. Siya yung setan kasi at least siya yung sinesitan. At UA ngayon, pumapasok na nga din kasama ni Apex 47. Terrified doon si Rosa, nakapag-set nga siya. At unti-unti bumabawi ang Fireflux. First blood coming in from Sunshine. That's gonna go on to Edward. Pero dito naman sa middle lane, nahihirapan si Alien makasama at parang ayaw pa atang magpaawat ng Fireflux. Medyo delix pag na-extend to kasi kayang-kaya na makipagpalagan ng Blacklist dito. Ito yung preview ng strength ng teamfight sana ng Fireflux Esports. Pero as of this moment, wala nang pake yung Blacklist International. Nakalamang na sila, nakakuha na sila ng konting hinga sa mid-game momentum. Kenzie! Oh, Yue! Si Uwe makukuha nila dito successfully for Kenzie. Pero may kita natin na lalaban sa may middle lane. Gusto yata kumuha ng Torre. Pero si Ohebo, nag-free hit lang. Pero nandito ng tatlong players ng Fireflux Esports. At may nga talagang umiiwas muna ang Blacklist pagdating doon sa mga objective or sa mga team fights against Fireflux Esports. Nararamdaman na ngayon ng Fireflux Esports na kinakailangan nila gumawa ng play as much as possible. The Dark Knight Falls. Kung ready na, gamitin na natin. Gumawa tayo kaagad ng play. Hit or miss, at least we made a way. And that translated to 2 kills for Fireflux. Kanina hindi sila makakontest sa Turtle. Ngayon sila naman ang nangunguna dito. Pero Blacklist International will still contest this. Malaking bakit daw for Blacklist. Again, dumiliit yung window ng Fireflux Esports. Pero 5v5 team fight to. So this might change the dynamic of this game. Pero again, Blacklist, willing sila i-reset kasi yung Turtle. Oh, grabe. Pangatlong turtle pa lang to. Pero ganun na to. Agad ang Again? pwesto. Ginamit na dito ang penalty zone. Meron pang Dark Knight Falls. Pero Oh, napakaganda Yue! ng Pawe. Yue! On let's Minoans Yuri. Reneging mamatay. Pero may kita natin. Turtle mapupunta pa rin. Para sa Blacklist International. Zui! At si Edward makakakuha ng kill. Isama mo pa yung isa. Alien patay na rin. Tatlong patay para sa Blacklist. Dalawa naman para sa Fireflux Esports. Ang ganda ng counter-engage na ginawa sana doon ng Blacklist International. Nagkaroon lang talaga ng time na pagpapasok na sana si Oheb with the Blazing Duet, nastaan siya doon. Kaya hindi pa nalabas ng Blacklist yung kanilang full damage capability. Pero still, that's a good sign for Blacklist. Kasi kahit paano yung Fireflux pa, yung napalayo doon. Kasi alam nila na pag nagstay sila doon, GG sila kay Edward. Yeah, and ang maganda dito is yung, again, yung ideology ng Blacklist International. Prolong mo lang yung game, pataglalin mo lang. Ang ganda ng Minoans Fury dito ni Yue, na ipanalo ng Fireflux Esports yung team fight, pero tanggapin natin yan. It's fine. We're okay. Kenchana. Oh. Blacklist International dito. Aabot tayo ng late game. At saka naman pa rin sila pagdating sa gold. Take note guys, na regardless kung nakakuha ng kill dito ng Fireflux Esports, yung Turtle, panglahatan yun. So mas nagkaroon sila ng mga better trade in terms of pag-imbak ng kanilang kayamanan Oo. para sa kinabukasan. Pero ang napakayaman dito, si Oheb, lamang sa XP, lamang sa gold dito kay Sunshine. And again, for Fireflux Esports, napakita natin ito kanina, malaking problema yung Claude ng Blacklist International. And by the way, very commendable yung naging build-up dito ni Sensui, no? Hybrid, Pakito, naka-tank item, pero may Fury Hammer. Nung early game, nagamit na actually yung Fury Hammer, no? So parang enough na yun para sa kanya na naitawid na natin yung Claude. Kailangan ko na lang gawin is sustain yung frontline. Probably Radiant Armor yung next na maging item niya rito. Just to be able to sustain Rosa on the frontlines. Siya din kasi yung isa sa mga tao na kaya mag-go for the backline eh. Kung ikukumpara mo yung lineup talaga nila. Kaya maganda yung desisyon ni Sensui. But this time, the beauty of having a Hellgurt, nakikita natin, freely nakakapag-split push. Tapos pag malilate siya sa clash, pwede siya mag-late entry with the Dark Knight Falls. Yeah. Pero maganda rin yung ginagawa ng Blacklist. Si Sensui kanina pa niyang Ayun, kanina pa niya tinetenderize yung baka ni Apex 47. Ginagawa niya medium rare. Para siyang mortar, ay hindi, steak pala. Oh, Steak. ginagawang steak tas tinetenderize. And ang kinagandaan nun is yung movements ng Fireflux. Check, hindi sila makagawa ng sarili ng movements. Again, very similar to what Blacklist has been doing for the past games. Kasi hindi nakakapag-dictate ng galaw dito si Apex 47 with his squad. Medyo rare ang pwedeng setup play para dito kay Apex Edward! 47. Pero may kita natin si Grabe! Ang makakakuha mo magsusone up doon si Edward sa may badang Genlit. May kita natin yan, Yue! Makakakuha ng
kill. Si Tienzi tumatakbo. Oh, Yung help! Helbert nawala na. Nawala na kuryente at magsasama pa nga dito. Sunshine, isama mo na rin si Alien. Yue! Papasukin na rin. At si Rosa natitirang buhay. Para din sa Farblox Esports. Hinahabol. Tatakbo. Pero kita natin dito sa OM. Pre-hit lang din naman. Hindi nyo kasi alam, sanay na kami sa lower bracket. Mas gusto pa nga namin to. At hindi rin naman masasama sa top 10 greatest player si Edward kung hindi siya game changer. That earth-shatter play to disrupt TNZ from getting the Lord was such a game changer. Bawal ka, Rumetri, TNZ, and Blacklist International turns the team fight around. And again, looking at the game, Farblox Esports, malaking problema si OHEB. Tsaka kailangan din natin i-convince si Yue, the final. Ito yung mga kalaban sa RG, Oo. Gucci, Wap. Yung mga nag-i-invite sa atin sa ML, ayos mo ka ah. Nagkatrabaho kami. Oo, nagtatrabaho kami. At saka partida, kahit mandingin, punong-puno yung EVM. Ang dami talagang gusto masaksihan. Yung history in the making. Blacklist International once again back sa lower bracket but slowly rising dahil sila na ang may kalamangan ngayon sa Game 3. Ang isa pang malaking problema ng Farblox Esports, paano mo papatayin yung Claude? Yung damage na papatay sa kanya, meron ng win chance. May solusyon na ang Blacklist International dito. Si Rosa na lang yung kailangan intindihin ni OHEB. Probably mag-ano siya rito, either Malefic Roar or Rose Gold. Pero yung sustain ng Blacklist International nandun na. Si Pakito, meron din siyang damage dito. Sort of like a damage dealer Pakito. Pero mostly tank talaga. Tinatangke niya lang yung mga damage output ng Farblox Esports to allow that window kung saan makakapasok si OHEB for the team fight. Tsaka parang may hirapan din pala si Rosa dito mag-zone kasi take note, kailangan niya pang isipin kung saan niya iiwan yung sapatos niya. Oo. Pwede kasi yun yung maging checkmate for her na, teka, nandito yung sapatos, abangan na siya ng Blacklist. Kagaya na nangyari. Kay Kanina Randy J, no? But yeah, Oo. 5K, gold lead, almost 5K rather for Blacklist International. Talagang restricted ngayon. Tsaka mas madali palang i-predict kung saan manggagaling yung Hellcurt. Oh yeah. Pag sa mga gantong klaseng scenarios. Ang isa pang nagiging problema ni Rosa dito, no? Actually naramdaman to ng Blacklist versus Onyx. Yung sinuzon mo, nilalabanan ka. Imagine mo, susunod mo yung Pakito, Rafaela. Tapos pag Pumapalag. naglabag ka ng bomba, sasapakin ka ng Pakito. Pumapalag eh. Papalagang ka eh. Ang parang nakaka-frustrate kasi parang ine-expect mo, magbaback to. Paglapag mo ng unang bomba pa lang, may heal na si Rafaela, natanggal na yung poke mo, sasapakin ka pa. Ito May na. bawi basically. Bawing-bawi. Bawing-bawi nga talaga kung sino nga din ang makakakuha ng ikatlong Lord na ito. Dalawang koponan, maganda din naman ang pwesto. Sinabi natin kanina na madali malalaman kung saan gagaling si TNZ at yun na nga, namataan na nga ni Edward. By the way, slow pushing yung top lane. Oh, ito sabi ni Edward. Checklist. Ano sabi lang ni Edward? Enemy spotted. Enemy spotted. Kaya mapapaalis ngayon si Tenzi kasi Okay. naspatan na siya. Checklist tayo checklist. Slow push top lane. Nandito si OHEB. Check. Nandito si Sensui. Check. Si Edward ay full HP. Meron siyang flicker. Check. Subukan niya mag-Lord Dance. Check. May Ay. nagpakita sa taas. Check. May nagpakita sa taas. Ayan na! Nakakompleto na yung kanilang checklist. At meron pa nga din na pag-zone kay Rosa. Ginamit ang Dark Knight Balls pero napakaganda pagpasok Nireset, doon. nireset. May kita No, namin TNT. kanina Oh, mga no! TNT pero itutuloy pa rin dito ng Blacklist International. OHEB! Sinabi na dito paano nyo bibigilan ng isang HOEB. Pero Ubusin! nasaktan naman. Ubusin! 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 Social is gonna be down. Ubusin! At po kasi Alien na lang natitira para dito sa Blacklist ay para sa side ng Farblox. Si Sensui suntok! Para sa suntok! At si Alien lumalaban pa rin pero hindi na yata patatakasin. Bibitawan dito ng Blacklist International. Sensui, pinauwi talaga doon si Alien sa kanyang pinanggagalingan at Blacklist International. Sabi nila, sige, sign nyo na yung Lord, pero uubusin namin kayo isa-isa. Kita mo naman kung gaano kabilis binurst down ni OHEB yung Lord na yon. Welcome to the Filipino Lord Dance. Ang pogi ni TNG doon, however, pero Blacklist International, they've gotten what they wanted. The team fight na ubos ang Farblox Alien. O, si Alien dito, may pilitan na dumepensa. Papasok dito ang Farblox Esports. Si Sensui kailangan tumakas, pero hindi na patatakasin pa. Dito ng Farblox at tatakbo sila TNZ. Kailangan nila kumuha ng lahat ng mga objectives. At ang look at you. Out na muna. Out na muna. Oh, it's okay, it's Oh. It's fine. okay. Gwencha na, ting, ting, Ding, ting. ding, ding, The maturity of Bottom Blacklist lane, na. bottom lane. The maturity of Blacklist, nang ningning na naman yung kanilang mga mata kasi pwede na nilang kunin yung top lane turret pero this time nag-back sila. Si Sensui lang nawala pero nakakaisa nga ng inhibitor doon si OHEB sa baba. Gusto ko lang sabihin, ang pogi ni TNC doon, by the way. Oo. Kasi ano na eh, Pinilipino Lord Dance tape. Actually, binitawan ni Sensui yung Lord. Oo. Pero pagka Dark Knight Falls, hinawakan niya.
yung Lord, and hindi ata nakita ni Sensui kasi hindi rin siya nakapwesto nung time na yun. Madilim din eh. Tama naman, pinatay yung ilaw eh. Tsaka Hindi naman kita yung Lord eh. pumasok din si Apex 47, no? Yes, Tama ba? sabay-sabay sila and ang nag-focus, ang Sabay- ginawa ng Fireflux is talagang pinocus part nila yung Lord. Pero again, Blacklist International, ito na yung classic Lord turn na wala na silang pakialam sa Lord. Ang hinahabol nila yung team fight. Kaya ang pogi ni TNZ kasi na-distract si Sensui kasi talagang umabante na sila Edward, umabante na rin actually yung Pakito, umabante na rin si Oheb. Pero even then, naubos yung Fireflux. Kailangan ingatan yun ng Fireflux kasi kahit ilang beses sila makakuha ng Lord, as long as nauubos sila sa team fight, Blacklist International, they will have a chance para ubusin yung base ng Fireflux. Lalo ngayon, wala ng outer towers. Pero mas pogi daw si Oheb, 605 siya dun eh. Mas pogi ka. Ang Mas ganda pogi ng kayong placing dalawa. duet niya, on to 3, kahit nag-Wind of Nature si Sunshine, nahabol pa nila talagang to shut him down. And tama nga si Midnight, sige this time, kahit sa inyo na yung Lord, sige, amin na lang yung kills. Yun daw yung gusto gawin ng Blacklist International at parang namataan nata rin Oy, si TNZ TNZ, dito, kita ka. nagpakita. Spooted. Spotted, enemy spotted, sabi nga ni Enemy Chantel. spotted. Pero tingnan natin kung anong gagawin dito ng Blacklist International. Pero hindi rin kinagandahan sa hero ni Rene J na nasa spotan agad. Kung nasan yung mga nasa bush. Ay! Alam mo ba't sobrang laki nung focus sila sa top lane? Bakit? Well, magkaka-Lord. Along lane. Opposite side. Talagang kailangan nilang i-handle yan. Fireflux Esports. At some point, kailangan mong padala ng tao doon. Might as well ngayon na. Kasi kapag itong Lord HPI bumaba ng 10k, somebody has to deal with that wave on the top lane. Dako, checklist ulit eh, no? Kailangan ulit nila Ano naman? tignan yung checklist. Ito na naman, Lord na naman. Dapat mga ganito, pagka nakakakabay laban, tinatanggal yung spawn ng Lord eh. No-off, no? Oo. Dapat may objective dito sa game, yung pwede kang pwede mong patayin. Objective, oo. Tapos magsasara yung pinto ni Lord. Hindi kasi medyo matagal-tagal yata to na mga na-push. Kasi surprise play yung gusto gawin ng Fireflux Si Esports. TNZ, Okay, si Edward papasok doon. Mapipilitan na gamitin ang nagta-turn. nagto-turn na. Oy! Hindi makakontest! Hindi mo kaya kakontest! Oy! Hindi na umabot! The zone man from Rene J, tinapatan lang niya doon si TNZ at alam nila eh, nakita na nila si Alien, nagpakita sa taas Midnight. Sabi ng Blacklist, basic. Oo. Welcome to the Filipino Lord Dance. Ang tinikling. Lord dance sa umaga, Lord dance sa tanghali, Lord dance sa gabi. At Lord Dance nga talaga na ang ibabaw sa Blacklist 3 International. waves ba? 3 waves! Kaya naman 3 waves ang kailangan harapin ngayon ng Fireflux Esports. 5-man, tuloy-tuloy. Alien! At dahil nga sabay-sabay, ang sigaw lang dito, sabay-sabay tayo, itaas ang kamay dahil magpupush yata dito Blacklist International. Si Alien mawala na buhay doon. Meron pa Apex. papasok kay Apex 47, pero free hit lang para kay Oheb. Papasok TNZ. Set.